لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang pag-aaral ng ating librong Al-Aqidatul Muyassara. Nandito na po tayo sa paksang min mukammilatil aqida o kabilang sa mga tagapaglubos ng paniniwala na kung saan kaugnay pa rin sa mga pinaniniwalaan natin. At una na nating natalakay sa mukammilatil aqida o kabilang sa mga tagapaglubos ng paniniwala ay ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ang pag-uutos ng nakabubuti at ang pagsaway ng nakasasama, na kabilang din sa mahalagang tagapaglubos ng aqida. Ang paksang ating tatalakayin sa pagkakataong ito, kung tutuusin, mayroon po siyang kaugnayan. Mayroon pong kaugnayan sa unang paksa, ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, na kung saan sa pangalawa, ito naman ay al-hirsu 'ala al-wahdati wal i'tilaf wa nabd al-furqati wal ikhtilaf, ang pagsisigasig sa kaisahan, pagtutugmaan at ang pagwawaksi ng pagkahati-hati at pagkakaiba-iba. Ang pagkakahati-hati at pagkakaiba-iba o ang pagkakahidwaan ay kabilang po sa mga malalaking kasawian, kabilang po sa malalaking sakuna, na kung saan binalaan ni Allah ang mga Muslim na nasaad sa banal na Quran, at gayon din ay binalaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim sa malaking sakunang ito, at hinimok sila sa pagkakaisa at pagkakasundo sa lahat ng mga kalagayan at oras, sa panahon ng kapayapaan, panahon ng digmaan, panahon ng kariwasaan, panahon ng kariwaraan, panahon ng kagipitan, at panahon ng kaginhawaan. Sapagkat ang pagkakahidwaan, pagkakahati-hati, pagkakaiba-iba, lahat ng mga ito ay magdadala sa mga Muslim sa kapahamakan. Magdadala ang mga ito sa sakuna at kapighatian, na kung saan tunghayan po natin at pagnilayan ang kahulugan ng siping talata, sinipi ng may akda sa kanyang aklat na ito. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ang unang ayang sipi, ang salin, mangunyapit kayo sa lobid ni Allah ng lahatan at huwag kayong magkahati-hati. Umalaala kayo sa biyaya ni Allah sa inyo. Yayaman kayo noon ay magkakaaway at nagbuklod siya sa inyo sa pagitan ng mga puso ninyo. Kaya kayo, dahil sa biyaya niya, dahil sa kanyang ni'ma, ay naging mga magkakapatid. Ang pagkakabuklod o pagkakabuklod-buklod sa isang hanay at pagkakaisa sa isang salita, ito ay kabilang sa mga tinawag ni Allah na ni'ma sa aya na ito. Biyaya ayon sa aya na ito, na kung saan ipinagkaloob niya sa kanyang mga lingkod na mga mananampalataya, na kung saan sinabi niya, فَأَصْبَحْتُمْ
bini'matihi ikhwana. Kaya kayo dahil sa biyaya niya ay naging magkakapatid. Sapagkat ang pagkakapatiran po mga kapatid ay hindi malubos maliban na sa pamagitan ng pagkakabuklod-buklod, pagkakaisa, pagtutugmaan, pagsama-sama sa isang hanay. Gayon din sa pamagitan ng pagwaksi ng pagkakahati-hati, pagkakahidwaan, pagkakasalungatan, pagkakaiba-iba, at paglalaban-laban. Kaya binanggit ni Allah, kaya kayo noon ay nasa isang bingit ng isang hukay ng apoy, ngunit sumagip siya sa inyo mula roon. Gayon naglilinaw si Allah para sa inyo ng mga tanda niya, nang sa gayon kayo ay mapatnubayan. Matapos nito'y dinugtong ni Allah. Sabi niya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maging mayroon sa inyo na isang kalipunan na nag-aanyaya tungo sa mabuti, nag-uutos ng nakabubuti at sumasaway sa nakasasama. Ang mga iyon ay ang mga matagumpay. Pagkatapos nito ay nagbabala po si Allah sa kinasadlakan ng naunang mga ng naunang mga tao na nahulog sa kasalanang pagkakahati-hati, pagkakabahabahagi, pagkakahidawaan. Sinabi niya, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Huwag kayong maging gaya ng mga nagkahati-hati at nagkaiba-iba matapos na dumating sa kanila ang mga malinaw na patunay. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na isang pagdurusang sukdulan, pagdurusang malaking kaparusahan. Sinabi po ni Ibnu Jarir at-Tabari sa kanyang pong tafsir sa salita ni Allah na wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mangunyapit kayo sa lubid ni Allah ng lahatan at huwag kayong magkahati-hati. Ganito po ang ating mababasa. Yuridu bidhalika ta'ala dhikra tamassaku bidinillahi alladhi amarakum bihi wa ahdihi alladhi ahidahu ilaykum fi kitabihi ilaykum minal ulfati wal istima'i ala kalimatil haqq wa taslimi li amrillah. Ganito po ang ating pagsasalin. Nais ni Allah na sabihin, kumapit kayo sa din o relihiyon ni Allah na inutos niya sa inyo at tuntunin niyang inutos niya sa inyo na nasa aklat niya na kabilang sa pagkakabuklod, pagkakaisa sa salita ng katotohanan at pagsuko sa utos ni Allah. Sinabi naman ni Al-Qurtubi sa kanyang tafsir, Inna Allah Ta'ala ya'muru bil ulfati wa yanha 'anil furqati fa innal furqata harakatun wal jama'atu najah. Rahimallahu ibn Mubarak haitsu qala innal jama'ata hablullah. Tunay na si Allah ay nag-uutos ng pagkakabuklod-buklod at nagsasaway ng pagkakabahabahagi, sapagkat ang pagkakabahabahagi ay kapahamakan at ang pagsasama ay kaligtasan. Kaawaan nawa ni Allah si Ibnu Mubarak na nagsabi, tunay na ang jama'ah ang lobid ni Allah. Innal jama'ata hablullah. Sinabi din ni Ibnu Mas'ud sa talatang ito na ang lobid ni Allah ay ang jama'ah. Sinabi rin ni Abu Hayyan sa kanyang tafsir na Al-Bahrul Muhit, nuhu an tafarruq fi ad-din wa ikhtilaf fihi kama ikhtalafa al-yahud wa nasara wa qila nuhu
an ihdathi ma yutibu tafarruq wa yazulu ma'ahu al-ijtima'. Pinagbawalan sila sa pagkakapahabahagi at pagkakaiba-iba sa din, gaya ng pagkaiba-iba ng mga Hudyo at Kristiyano. At sinasabi rin na pinagbawalan sila sa anumang sanhi ng pagkakapahabahagi at sanhi ng pagkawala ng pagkakaisa. Ayon po sa tafsir na ito na ating binasa. Maging ang mga bagay na magsasanhi ng pagkakahidwaan at pagkaiba-iba ay ipinagbabawal. Gayon din naman, sinabi ni Sheikh Ahmad Shakir, sabi niya, wa awwalu maqsadin lil Islam thumma ajalluhu wa akhtaruhu tauhidu kalimatil muslimin wa jam'u qulubihim ala ghayatin wahidah hiya i'la'u kalimatillah wa tauhidu sufufihim fil amali lihadhihi al-ghayah wa ma'na ar-ruhi fi hadha istima'uhum ala salati wa tasawiyatu sufufihim fiha awalan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna sufufakum wa la yukhalifunna Allahu baina wujuhikum. Ang ating pagsasalin, ang unang pinakamahalagang layunin ng Islam ay papag-isahin ang salita ng mga Muslim, pagsamahin ang mga puso nila sa isang layunin na pagpapangibabaw ng salita ni Allah. Pag-isahin ang mga hanay nila sa gawain at layuning ito. At ang kahulugan nitong pang-espiritual ay ang pagkakaisa muna nila sa pagdarasal at pagtutuwid ng kanilang mga hanay dito. Gaya ng sinabi ng sugo ni Allah, ituwid ninyo ang mga hanay ninyo o lilikha si Allah ng pagkakaiba-iba sa pagitan ninyo. Kaya naman, kabilang po sa pagkakaiba-iba ay ang kawalan po ng pagsunod sa sunnah sa pagtutuwid ng mga hanay sa salat. Imagine na lamang po natin, ilarawan na lamang po natin sa ating mga diwa. Ang isang maliit na ito na dahilan na ang nagiging resulta ay malaki at mapanganib na sakuna na pagkakabahabahagi, pagkakaiba-iba at pagkakahidwaan na kung saan dinugtong pa ni Sheikh Ahmad Shakir. Sabi niya, wa hadha shay'un la yudrikuhu illa man anara Allahu basiratahu lil fiqhi fid din wal ghawsi ala durarihi wa sumwi ila madarikih. At ito'y hindi natatalos maliban ng isang binigyang liwanag ni Allah ng kaalaman sa din, nagpakalalim sa karunungan at naabot ang rurok ng kaalaman. Mayroon pong isang tula na tanyag, tulang Arabi. Tungkol po ito sa kahalagahan ng pagsasama-sama at pagkakaisa. Ta'barimahu idha ijtama'na takassuran wa idaftarakna takassarat ahadan. Lumalaban ang pana sa pagkakabali kapag nagkakasama. At kapag nagkakahiwalay ay mababali ng paisa-isa. Ang mga pana o halimbawa yung mga patpat at tingting, kapag nagkakasama, ito po'y malakas. Subalit, kapag nagkakahiwalay, madali po itong mabali ng paisa-isa. Mayroon pong aya na nagtuturo sa kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod, at pagwawaksi ng pagkakabahabahagi, pagkakahidwaan, at pagkakaiba-iba. Ito po ang aya atin pong basahin sa Surah Ash-Shura. Ang number ng aya ay 13.
Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Nagsabatas siya para sa inyo mula sa relihiyon ng anumang itinagumili na niya kay Noe, nang ikinasi sa iyo at anumang itinagubili niya kay Abraham, Moises at Jesus na nagsasabi, magpanatili kayo ng relihiyon, magpanatili kayo ng din at huwag kayong magkahati-hati rito. Sa talata po na ito ay inutos ni Allah ang sama-samang pagpapanatili ng din, pagpapanatili, iqamatud din, pagtatatag ng din o pangangalaga sa mga haligi nito. At ipinagbawal niya ang pagkakahati-hati, pagkakaiba-iba, pagkakasalungatan at pagkakahidwaan. At ang pagkakaisang ito ang pinakadakilang dahilan sa pananatili, katatagan at lakas ng Islam at mga Muslim. Sapagkat ang pagkakabahagi at pagkakawatak-watak ay ang pinakamasamang kasiraan at katiwalian. Ang layunin ng pangangaral at pag-aanyaya tungo kay Allah o ang natalakay natin noong nakaraan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, o ang pag-uutos ng nakabubuti at pagsaway ng nakasasama. Ito po ay ang iqamatud din o pagpapananatili o pagtatatag ng din. At ito'y hindi lamang po pangangaral sa mga tao o pang ma-reforma ang isang tao na kung saan dating namumuhay sa kadiliman ng maling paniniwala at maling paraan ng pagsambat, pagpapakaalipin. Bagkus ito'y pagreforma din ng lipunang kinabibilangan ng taong ito na nareforma. Sapagkat ang maling paniniwala at ideolohiya ng mga tao, ito po'y impluensya ng sirang akida, ideolohiya o simulain ng sosyudad na kinamulatan nila. Bakos ito ang pinakamalaking kasiraan, ito yung pinakamalaking katiwalian o kasiraan na misyon ng mga propeta ayon sa Quran na kanilang isaayos. Ang sira po na akida, ito po ang pinakamalaking kasiraan. Ang epekto po nito sa tao ay ang pagpakaalipin sa iba pa bukod kay Allah. At ang pagkaalipin ito ng mga tao sa kapwa nila nilikha ay makakasanayan na nila ang kanilang pagiging alipin, kasi iyon na ang kanilang nakamulatan hanggang sa aabot po sa puntong ipagmamalaki ng isang tao na siya alipin o tauhan ng isang may kapangyarihan, na maaaring ang may kapangyarihan na ito ay mapaniil na tao. Dahil dito, ang layunin po ng pangangaral na reformasyon ng sirang lipunan, nabubuod po ito sa tatlong mahahalagang punto o mahalagang pagre-reforma. Una, banggitin natin ng pahapyaw, pagtutuwid ng akida o pagtutuwid ng ideolohiya o simulain ng sosyedad na kinabibilangan ng isang Muslim. Ikalawa, sunod dito yung paggagabay sa mga tao tungo sa tamang pagsamba kay Allah. Ikatatlo, paglaban sa inhustisya, kasiraan at katiwalian. Ang reformasyon pong ito, mga kapatid, ay maisa sa katuparan lamang sa pamamagitan ng sama-samang pagtupad sa tungkuling pag-aanyaya tungo kay Allah ng lahat po ng mga Muslim sama-sama, na nangahulugang sama-sama po sa isang jamaah. Ang jamaah na ito ay nabuo po sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkuling pangangaral o ang natalakay natin nung nakaraang aralin, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
Ito po'y jamaa ng mga Muslim na tuloy-tuloy po ang pag-aaral upang maging tuwid ang aqida at tuwid ang mga pagsamba ng walang bahid na anumang shirk o bid'ah. Kung tuloy-tuloy po ang pag-aaral ng jamaa, kung gayon ay tuloy-tuloy din ang pangangaral. Pansin po natin ha, tuloy-tuloy ang pag-aaral, tuloy-tuloy din ang pangangaral ng anumang kanilang napag-aralan. Kung ano lang ang napag-aralan, obligasyon mong ipangaral, huwag mong pakialaman ang hindi mo alam. At bawat isa po na tumugon sa pangangaral, bawat isa sa mga mad'u na tumugon sa pangangaral, ito ay pinaka-importante, dapat isama rin sa isang jamaa na may kinikilalang iisang pinuno. Dahil kung wala ang jamaa at walang iisang pinuno na kinikilala, ang pangangaral natin ay walang kabuluhan. Para tayong nangingisda. Ang nahuling isda, wala ka namang hindi mo naman na ilalagay sa basket. Ang nahuli mo, binabalik mo rin doon sa tubig. Walang kabuluhan kung wala ang jamaa. Ibig sabihin, ang taong hindi tumugon, mga kapatid, sa paanyaya ng jamaa na ito, sila yung mga isda na hindi nahuli. Bagaman sila'y nag-aangking mga Muslim, sila'y hindi po kabilang sa kapatirang nagkakabuklod-buklod at nagkakaisa sa isang jamaa na may kinikilalang isang imam o pinunong pangkalahatan ng mga Muslim. Sapagkat ang isang nagbuklod po, ang isang nagtatali sa mga Muslim para magkakabuklod-buklod sa isang jamaa at isang pinuto, ang nagbubuklod po, ang nagbibigkas po sa mga Muslim ay ang iisang tuwid na akida. At habang dumadami po mga kapatid ang kasapi ng jamaa, natural lumalakas din ito upang ipagtanggol ang mga nabi at hanggang sa tuluyang magkakabuklod-buklod at magkakaisa at magkatugmaan ang lahat o karamihan sa mga Muslim sa isang pamayanan at bansa. Sa ganito po ay tuluyan ding mamamayani ang katarungan laban sa inhustisya ng mga mapaniil na mga may kapangyarihan. Sa ganitong paraan po at proseso ang pagtatatag ng mga Muslim ng jamaa sa bawat bansa na kinabibilangan nila hanggang sa sila'y magkakaisa sa isang imam na kikilalanin nila. At ito na ang kalubusan ng pagkakaisa ng mga Muslim sa buong mundo. Ito po yung muling pagtatatag ng khilafah na lahat ng mga Muslim ay mayroong kinikilalang isang imam o pinunong pangkalahatan. Ang masaklap sa panahon natin sa ngayon, ang mga Muslim nagkakawatak-watak, walang kinikilalang isang pinuno kahit man lang sa kanyang bayan o bansa, lalong-lalo pa sa buong mundo. Ang masakit na katotohanan, ang mga kupar, kung tanungin mo kung sino ang nag-iisa nilang kinikilalang pangkalahatang pinuno, alam na alam nila. Mayroon silang iisang kinikilala. Pero ang mga Muslim sa ngayon, hindi pa rin nakakabangon. Pero umaasa po tayo mga kapatid na insyaAllah muling maitatag ang pagkakaisa ng mga Muslim sa iisang jamaa na mayroong kinikilalang iisang imam o pinunong pangkalahatan. Kaya naman nararapat sa lahat ng mga Muslim sa iba't ibang madhab ng fiqh, iba't ibang lingwahe, iba't ibang bansa, at iba't ibang kulay ng balat, nararapat sa kanila na mangunyapit, kasi utos ito ni Allah, na mangunyapit sa lobid ni Allah o jamaa ng mga mananampalataya at huwag magkakabahabahagi. At kapag nakahidwaan sa isang bagay, ay isang guni ito sa aklat ni Allah at sunna ng sugo ni Allah. Gaya ng sinabi ni Allah na ganito ang ating mababasa. Ang babasahin natin ay sa Suratun Nisa,
number 59 ang ayah. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa sugo at sa mga may katungkulan mula sa inyo. Kaya, kung naghidwaan kayo sa isang bagay, ay sumangguni kayo kay Allah at sa sugo. Kung kayo ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, iyon ay higit na mabuti at higit na maganda sa pagsasakatuparan. Hindi po ipinahintulot sa mga Muslim na kanilang pagkaabalahan ang pagkakahidwaan sa anumang bagay, ang pagkakainggitan, pagkapanatiko sa kinabibilangang lahi o tribo, panghahamak sa ibang lahi, pagyayabang sa pinagmulang lahi, at ibang katulad nito na pagmamalaki man o pagmamaliit, na ang pamantayan ay hindi po akidah o mga pinaniniwalaan. Lahat ng mga ito ay ipinagbawal po ni Allah at ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ang dahilan ng pagkakababahagi at dahilan ng paghina ng lakas ng mga Muslim, sapagkat lahat po ng lahi, tribo, anuman ang lingwahe o kulay ng balat, sila pong lahat ay pinagbuklod ng tuwid na akidah sa isang pagkakapatiran na biyayang ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong tumugon ng paanyayang ito, ng da'wa na ito. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, ang talatang nagtuturo po ng parihong kahulugan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Tunay na ito ay kalipunan ninyo, kalipunang nag-iisa, umma na nag-iisa, at ako ay Panginoon ninyo, kaya sumamba kayo sa akin. Al-Anbiya 92. Gayon din sa isa pang talata, ganito rin ang ating mababasa, munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Maging mga nagsisising nanunumbalik tungo sa Kanya, mangilag kayong magkasala sa Kanya, magpanatili kayo ng pagdarasal, at huwag kayong maging kabilang sa mga tagapagtambal, kabilang sa mga naghati-hati ng relihiyon nila, at sila ay naging mga kampihan. Bawat lapian sa taglay nila ay may mga natutuwa. Ito ay sa Suratul Rum 31 hanggang 32 ang bilang ng ayah. Maraming talata sa Quran ang nag-uutos ng pagkakaisa at nagbabawal po ng pagkakahati-hati. Ayon naman po sa Sunnah, sinabi po ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganito ba ang ating mababasa sa hadith, inna Allah yarda lakum talatan wa yakrahu lakum talatan wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakumul qila wa qal wa kathratus su'al wa ida'atal mal. Tunay na kinalulugdan ni Allah para sa inyo ang tatlo at kinasusuklaman ang tatlo. Kinalulugdan niya na siya lamang ang sambahin ninyo at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman. Mangunyapit kayo sa lobby ni Allah ng sama-sama at huwag kayong magkahati-hati. At ang pangatlo, at magbigay kayo ng payo sa itinalaga ni Allah para sa inyo sa katungkulan o kapangyarihan. Kinasuklaman niya sa inyo ang walang kabuluhang pananalita. Ito yung una. Dami ng katanungan, ikalawa. At pag-aaksaya ng yaman.
Sinabi po ng propeta sa hadith na ito na mangunyapit kayo sa lubid ni Allah ng sama-sama at huwag kayong magkatihati. Ito'y pautos na mangunyapit sa jama'an ng mga mananampalataya at huwag tumiwalag. At tinugtong niya, magbigay kayo ng payo. Magbigay kayo ng payo sa itinalaga ni Allah para sa inyo sa katungkulan, kapangyarihan, yung mga itinalagang pinuno ng mga Muslim. Sapagkat ang pagkakamali po at kasalanang nagagawa ng pinunong, kahit pinunong pangkalahatan, ito po yung sanhi ng pagkakabahabahagi. At ang pagpapayo na ito ay tungkulin lamang, mga kapatid. Tungkulin lamang po ito ng may kakayahang makapagpayo. At sino yon? Sila ang mga ulama. Ang pagtutulig sa mga mali at kasalanang ginagawa po ng mga pinuno ay hindi gawain. Hindi po ito gawain ng mga mananampalatayang Muslim. Ito'y karaniwan na lang. Maraming mga Muslim na nuligsa sa isang pinuno. Sapagkat ito po inutos ng propeta ng pagpapayo sa kanila ng sarili na. Hindi po lantaran na ipinapahaya sila. Basahin naman natin ang sinabi ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sabi niya, ang kanyang salitang ito ay medyo mahaba. Basahin na natin ang pagkakasalin. Ang pagkakaisa at pagkakabuklod ay kabilang sa napakadakilang obligasyon na isinatungkulin ni Allah at ng sugo niya. At ang dakilang pundasyong ito ay ang pangungunyapit sa loob ni Allah ng sama-sama at huwag magkahati-hati. Ito ay kabilang sa mga napakadakilang pundasyon ng Islam. Dahil dito, masidhi ang pag-uutos ni Allah sa aklat niya at masidhi rin ang panghahamak at babala niya sa mga nag-iwan nito na kabilang sa Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, ang mga Hudyo at Kristyano at iba pang bukod sa kanila. At masidhi rin ang pag-uutos nito ng propeta sa maraming pagkakataon. Gaya po ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Alaykum bil jama'ah wa iyyakum bil furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minat-nain ab'ad." Magkaisa kayo sa jama'ah at layuan ninyo ang pagkakahati-hati, sapagkat ang demonyo ay kasama ng nag-iisa at sa dalawa siya ay mas malayo. Mula naman sa ulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sabi niya, "Man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir 'alai fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata maitatan jahiliyah." Ang sinumang nakakita sa pinuno niya ng anumang bagay na kinasusuklaman niya, pagtiisan niya, sapagkat ang sinumang tumiwalag sa jama'a ng kahit isang dangkal at namatay ay namatay na kagaya sa kamatayan ng jahiliya. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Amurukum bi khamsin bil jama'ati wa sam'i wa ta'ati wal hijrati wal jihad fi sabilillah fa innahu man kharaja min al-jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribaqatal islam min unuqihi illa ay yuraji'a wa man da'a bi da'wal jahiliyyati fa huwa min jutha jahannama wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim." Nag-uutos ako sa inyo ng 5. Manatili kayo sa jama'a, pagdinig, pagtalima, paglikas, at pagjihad. Pagjihad sa landas ni Allah. Ang sinumang lumabas sa jama'a ng isang dangkal ay nag-alis ng lobi ng Islam sa liig nito, malibang siya'y bumalik. At ang sinumang nag-aanyaya tungo sa jahiliya, siya'y kabilang sa pangkat ng impyerno kahit pa siya'y nag-ayuno, nagdasal, at nag-angking isang Muslim. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ala akhbirukum bi afdal
من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. قال وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Ipabatid ko ba sa inyo ang mas mainam pa kaysa antas ng pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawanggawa? Sinabi nila. Opo, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaayo sa pagitan ng dalawang nag-aalitan. Sinabi pa niya, at ang pagpapagulo sa pagitan ng dalawang nag-aalitan, ang tagaahit al-khaliqa. Hindi ko sinasabi na ang tagaahit ay ang pumuputol ng buhok. Subalit ito ay ang pumuputol ng din. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin minkum yuridu ay yashuqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Ang sinumang dumating sa inyo habang kayo ay nagkakaisa sa isang lalaking kabilang sa inyo, nagnanais na paghiwalayin ang samahan ninyo, patayin ninyo siya. Sa isa pang hadith, man ja'akum wa amrukum ala rajulin wahidin minkum yuridu ay yufarriqa jama'atakum fadribu unuqahu bisayfi kainan man kan. Ang sinumang dumating sa inyo habang kayo ay nagkakaisa sa isang lalaking kabilang sa inyo, ang tinutukoy ay isang lalaking napagkaisahang pangkalahatang pinuno ng jamaa. Nagnanais na paghiwalayin ang samahan ninyo. Pugutan ninyo siya ng liig na gamit ang tabak, maging sino man siya. Mariin ang babala dito ng propeta sa pagkakaiba-iba at pagkakabahabagi. Obligado ang pagkakaisa sa isang pinuno. At kapag may dumating na nag-aanyaya sa mga Muslim na pailalim sa pamumuno niya, ang hatol po ng propeta ay kamatayan. At anyayahan ang mga Muslim na magbalik loob sa ilalim ng pamumuno ng iisang pinuno, ng isang jamaa. Marami pang mga hadith na nagtuturo ng parehong kahulugang dakila, na obligado ang pagkakatugmaan, obligado ang pagkakaisa at pagwawaksi. Yung pagwawaksi ng pagkakabahabahagi, pagkakahidwaan at pagkakaiba-iba, dahil ito'y magsasanhi po ng mga epektong masama at mapanganib. Maging ito man ay sa individual, pamilya, lipunan at sa umma sa pangkalahatan. Ang pagkakabahabahagi at pagkakaiba-iba ay dahilan ng pagkapahamak ng umma. Ayon po sa itinala ni Imam Al-Bukhari na mula sa ulat ni Ibn Mas'ud na nagsabi, ganito po ang ating mababasa, sami'tu rajulan qara'a wa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha faji'tu biha nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu fa araftu fi wajhihi al-karahiyyata faqal kilakuma muhsinun fala takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Ang ating pagsasalin, narinig ko ang isang lalaki na nagbibigkas at narinig ko ang propeta na nagbibigkas ng iba sa bigkas niya. Ang tinutukoy ng pagbibigkas dito yung pagbabasa ng Quran. Kaya na may dinala ko siya sa propeta at nagsumbong sa kanya at napansin ko sa mukha ng propeta ang pagkasuklam at nagsabi, bawat isa sa inyo ay parehong tama, kaya naman ay huwag kayong magkaiba-iba sapagkat ang mga nauna sa inyo na nagkaiba-iba ay napahamak. Ang tinutukoy dito ng propeta na nauna ay ang naunang mga propeta na nagkaiba-iba at nagkakahidwaan
ang mga tagasunod na mga sumampalataya sa kanila. Sapagkat ang aya na ito na narinig ni Ibn Mas'ud na iba po ang pagkakabigkas ng isang sahaba kung ihambing sa pagbigkas na narinig niya sa pagbigkas ng propeta mismo. Ito po ay isa sa napakaraming aya ng Quran na may iba't ibang basa. Ang Quran po kasi ay mayroong 7 bigkas o 7 paraan ng pagbabasa na lahat ay pareho pong wahi kasi o pahayag sa propeta. Kaya naman, kung alam ito ng lahat ng mga Muslim, bagaman isang paraan lamang ng basa ang napag-aralan halimbawa ng isang Muslim, at nakarinig siya ng iba pang Muslim na binabasa ang Quran sa ibang paraan ng basa, hindi po siya mag-aakala na binabago nito ang Quran. Kaya naman, hindi itong maging dahilan ng pagkakaiba-iba at pagkakababahagi ng mga Muslim. Isa pa po mga kapatid, ang dahilan ng pagbagsak ng Andalus. Na sa panahon natin ngayon, maaaring nakaligtaan na at nakalimutan na ito ng maraming mga Muslim na ang dating dakilang Andalus, makapangyarihang Andalus, ito po yung bansang Espanya at malaking bahagi ng Portugal. Ang bansang ito ay dating Islamikong bansa na kung saan pinamumunuan ng mga Muslim sa loob po ng 8 siglo. Imagine nyo, 8 century. So balit nang sila'y nagkabahabahagi, nagkahidwaan at nagkaiba-iba, nagkawatak-watak, na nahati sa maliliit na mga bansa na naglalaban-laban. Sila'y humina at sinakop sila ng Krisyano, ng mga Krisyanong nagkakaisang bansa ng Iberian Peninsula o pulo ng Iberia. Ang pagkawatak-watak po nito ng mga Muslim ang dahilan ng pagbagsak ng Al-Khilafatul Uthmaniyah, at nagkawatak-watak ang khilafa na ito na dati ay dambuhalang bansa, isang bansa lamang na pinamumunuan ng isang khalifa o imam. Nagkawatak-watak sila sa maliliit na mga bansa na kung saan napailalim sa kapangyarihan ng mga kalaban. May bahagi nito na punta sa kapangyarihan ng mga Yahud, mga Hudyo, at ibang bahagi naman ay napunta sa ilalim ng kapangyarihan ng mga mananakop na mga European, mga Europeo. Pinaghati-hatian nila ang Islamikong bansa ng mga kalabang bansa. Ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak at pagkahamak ng Islamikong khilafa at naging hamak, walang karangalan ang mga Muslim sa buong mundo? Sila na nga po ang pinagmamasakir, pero sila pa rin ang binabansagang mga teroristang kinasusuklaman, pinandidirihan ng buong mundo. Ang dahilan ay ang pagkakawatak-watak nila, pagkakabahabahagi, pagkakaiba-iba, at pagkakahidwaan nila sa isa't isa. Dahil dito, kinausap po tayo ni Allah sa Quran na sinasabi, Ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. O mga sumampalataya, kapag nakipagkita kayo sa isang pangkat, ay magpakatatag kayo at umalaala kayo kay Allah ng madalas. Nang sa gayon, kayo ay magtagumpay. Tumalima kayo kay Allah at sa sugo niya, at huwag kayong maghidwaan para maduwag kayo at maalis ang lakas ninyo. Magtiis kayo, tunay na si Allah ay kasama sa mga nagtitiis. Number 45 hanggang 46 ang bilang ng aya ng Suratul Anfal
ang ating binasa, kagaya sa mga tingting po na atin ang nabanggit, o kaya patpat, kapag pinagbuklod, ay malakas na hindi mababalik. Pero kapag pinaghiwa-hiwalay, mawalan ito ng lakas na madaling mabalik. Gayon din naman, ayon po sa talatang ito ng Quran na ating binasa, ipinagbawal ni Allah ang pagkakahidwaan sa mga Muslim, sapagkat ito ang mag-aalis ng lakas nila. Kabilang din sa mga resulta ng pagkaiba-iba, pagkakabahagi at pagkakahidwaan ay ang pagkalipol o pagkawala ng biyaya at kabutihan, ayon sa itinala ni Imam Al-Bukhari sa kanyang sahih na nasasaad sa kapitulong bab o kapitulo na pinamagatang Raf'u Ma'rifati Laylatil Qadri li Talahin Nas, ang pag-aalis ng kaalaman sa Laylatul Qadr dahil sa pagkakaalitan ng mga tao, na mula sa ulat ni Ubadah bin As-Samit na nagsabi, kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadri fatalaha rajulani minal muslimin faqal kharajtu liukhbirakum bi Lailatul Qadri fatalaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa ayakuna khairan lakum faltamisuha bitasi'ati wasabi'ati wal khamisa. Lumabas ang propeta upang ipabatid sa amin ang Laylatul Qadr. Subalit nagkahidwaan ang dalawang lalaking kabilang sa mga Muslim. Kaya naman sinabi niya, lumabas ako upang ipabatid sa inyo ang Laylatul Qadr. Subalit nagkaalitan sina Fulan at Fulan. Dahil dito, ang kaalaman tungkol sa Laylatul Qadr ay inalis. Pero maaaring mabuti ito para sa inyo na antabayanan ito sa ikasiyam, ikapito at ikalima. Ibig sabihin ng ikasiyam, ika-27 na pitsa ng Ramadan. Ikapito, ibig sabihin 27th of Ramadan. At ang ikalima, ibig sabihin ika-25 ng Ramadan. Kaya naman ang pagkakabahagi at pagkakaiba-iba, ito po ang sanhi ng pagkakait ni Allah ng biyaya at kabutihang ipagkaloob sana niya sa mga Muslim. Gayon din naman mga kapatid, inutusan tayo ng propeta na magsama-sama po sa pagkain, sapagkat sa pamagitan ng sama-samang pagkain ay makakamtan natin ang biyaya. Itinala ni Imam Al-Bukhari sa kanyang sahih na mula sa ulat ni Abu Hurairah na sinabi ng sugo ni Allah, ta'amut nain kafit talata wa ta'amut talata kafil arba'a. Ang pagkain ng dalawa ay sapat sa tatlo at ang pagkain ng tatlo ay sapat sa apat. Nagsabi pa si Allah, an aqimud dina wala tatafarraqu fihi. Magpanatili kayo ng relihiyon at huwag kayong magkahati-hati rito. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabaka baina asabi'ihi muttafaqun alayh. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mananampalataya para sa mananampalataya ay gaya ng gusali. Nagpapatibay sila sa isa't isa. Nagpasalitan siya ng mga daliri niya. Muttafaqun alay, ibig sabihin, ang hadith na ito ay inulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Nagsabi pa siya, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad idha ishtaka min udwin tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Ang paghahalintulad sa mga mananampalataya sa pagmamahalan nila, pag-aawaan nila at pagdadamayan nila ay tulad ng katawan.
Kapag may dumaing mula roon na isang bahagi, nagtatawagan para roon ang nalalabi sa katawan sa pamagitan ng pagpupuyat at lagnat. Hanggang dito muna tayo sa ngayon mga kapatid. At kung loloobin ni Allah, ay pagpatuloy natin ang pagtalakay sa mga natitira pang tagapaglubos ng paniniwala sa susunod po nating aralin, insyaallah, kung loloobin ni Allah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa nabiyyihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من سار عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول.